Ang susunod na programa ay nagpapatuloy dahil sa ating mga partners and supporters ng Greg Durante Ministry. So ngayon pong araw na ito, salamat at bawat isa sa atin dumaraan sa problema, may suliranin, at pag minsan ay may krisis, ngunit may pangako ang Panginoon. Hilingin natin sa Kanya na huwag tayong madaig ng tukso at huwag na tayong idaan pa sa mahigpit na pagsubok. Amen? Yun po'y alok ng Panginoon. Kaya nga po ngayong umaga, ito po ang mensahe para sa atin na nakakonekta po doon sa season of the transfer of wealth. Tayo'y sandaling manalangin at hingin natin ang banal na Espiritu dahil kailangan laging tayo lumakad na masunurin. There is a command and there is a demand from God. A command and a demand. Utos at hangarin ng Diyos. Aming Ama, alam namin ang iyong salita. At kami ay maligayang-maligaya sa tuwing kami ay makakarinig ng iyong salita dahil kami ay binubuhay mo sa pamamagitan ng iyong salita. Salamat sa iyong mga utos at salamat sa iyong mga hangarin na ibig na makamtan mula sa bawat isa sa amin. Kaya sa kapuspusan lagi ng iyong Espiritu, kami ay nagkakaisa at nagkakaunawaan. Sa iyo ang kaluwalhatian, sa iyo ang papuri, sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Hallelujah. Sabihin mo, ako ay mabiyaya. Ang biyaya ng Diyos ang dumadaloy sa aking buhay. Ang kabutihan ng Diyos ang nararanasan ko sa bawat araw. Ang pabor ng Diyos ay napakatindi sa akin. At ang awa niya ang siyang lumulukob sa akin araw at gabi. Kaya ako'y malakas, ako'y malusog, at ngayong umaga, ako'y himala dahil ako'y buhay. Amen? So, yun lang, magising tayo sa umaga, himala na po yun. Amen? Kaya atin pong unawain na ang Diyos natin ay Diyos ng himala, at ang Diyos natin ay Diyos ng mga hiwaga, at yung mga hiwaga ay Kanyang isisiwalat sa mga taong gustong matuto. At dahil tayo ay mga taong gustong laging matuto, kaya tayo ay pinagsisiwalatan ng Diyos ng lahat ng Kanyang mga balak at kalooban. Kaya ngayon pong panahong ito, ang mensahe po, that the hand of our God is upon us. The hand of our God is upon us. At kung titingnan po natin, ang hand po ay ito. Ito po ang hand. At ito po ay palm of our hand. At ang ito po ay bisig o arm. Kaya po ang pagpapala ng Diyos ay nasa Kanyang kamay. At ang Kanyang proteksyon ay nasa Kanyang bisig. Kaya pag iniunat ng Diyos ang Kanyang kamay, ibig sabihin, may iniaabot sa iyong pagpapala. At paano natin maiunat ang kamay ng Diyos kapag atin pong nahipo ang Kanyang puso? At ano naman po ang puso ng Diyos? Ang puso po ng Diyos ay kung tayo'y patuloy na sa Kanya lamang magtitiwala at aasa. Kaya napakahalaga na ating maunawaan kung paano natin mapapakilos ang kamay ng Diyos. Meron pong mga pamamaraan. Sa Ezra chapter 8, Ezra chapter 8 verse 22. Ezra 8:22. For I was
ashamed to require of the king a band of soldiers and horsemen to help me against the enemy in the way. Because we had spoken unto the king, saying, the hand of our God is upon all them for good that seek him, but his power and his wrath is against all them that forsake him. So paano mo makakasama ang kamay ng Diyos? Sino ang sasamahan ng kamay ng Diyos? Yung siya ay hinahanap. Saan gagamitin ng Diyos ang kanyang kapangyarihan at kanino? Sino ang gagamitan niya ng kanyang puot? Yung siya ay tinatalikdan. Yung mga taong tumatalikod sa kanya. Sa ibabaw ng lupa ay meron pong dalawang uri ng tao. Ito pong uri ng taong ito ay the fools, the wicked, and the stupid. Yun po ang sabi ni Solomon sa book of Proverbs, the fools, the wicked, the stupid. Ang isa namang uri ng tao, the righteous, the just, and the fair. Fair. So, the righteous, just, and fair. Matuwid, yung just halos magkatulad din ang pagkasalin sa Tagalog, matuwid at matuwid. At walang itinatangi. So yun pong fairness, ang ibig sabihin ay walang itinatangi. Kaya napakahalagang ating maunawaan po etong sinabi ni Ezra, the hand of our God is upon all them for good that seek Him. Para saan ang kanyang kamay? For good. Para sa kabutihan ng lahat ng humahanap sa Kanya. Kaya mapapansin po natin at unawain mong mabuti, kung ikaw man ay dumaraan sa mga pagsubok, laging tandaan mo, it's for good. Not for your destruction, but it will be for good. Amen po ba? Sa Romans 8:28, ipakikita ko po sa inyo that all things that happen, they are all for our good. Maaaring hindi natin maunawaan kung paanong magiging mabuti ang malugi sa negosyo. Pero ang sundin natin ay salita ng Diyos. And we know that all things work together for good to them that love God, to them who are called according to His purpose. To them, to them, to them. So, there is a person that is allude to in this verse. Meron pong tinutukoy na uri ng tao dito sa talatang ito. To them that love God, to them who are called according to His purpose. Silang umiibig sa Diyos. Silang tinawag sang-ayon sa Kanyang layunin. So atin pong unawain. Sabi nga ng isang dalubhasang lalaki, ang sabi niya, kapag nasa harapan mo ay isang tao na kagalang-galang, iyo siyang parangalan. Subalit kapag ang isang taong kaharap mo ay mandurugas, mandaraya, at mangungutang na hindi nagbabayad, ang sabi niya, manahimik ka and reflect. Tingnan mo ang iyong sarili. Baka kaya ipinadala ng Diyos yan ay para ikaw ay makakita sa iyong sarili. Yan po ay sinabi ng isang lalaki na natutunan niya ang tamang buhay sa pamamagitan ng pagsisiyasat sa lahat ng nangyayari sa kaniyang buhay. At ang sabi naman ng isang lalaki, si John Newton, He who provides for this life, but takes no care for eternity, is wise
for a moment, but a fool forever. Siyang nagsisikap na matustusan ang lahat ng kanyang pangangailangan sa buhay na ito. Ang sabi niya, siya ay magiging matalino pansamantala. Pero magiging siyang hangal kapag hindi niya binigyan ng pagpapahalaga ang buhay na walang hanggan. Kaya po tayo ay nakikinig ng salita ng Diyos, kaya tayo nagbabasa ng Biblia, kaya tayo dumadalangin because we care for eternity. Amen po ba? Gusto mo ba ng buhay na walang hanggan? Nasa iyo ang buhay na walang hanggan. Amen? At ang buhay na walang hanggan ay ang pag-ibig nating lahat kay Hesus Kristo. Amen? Iniibig mo ba ang Panginoong Hesus Kristo? Marami ka bang problema? Yes, kaya tayo maraming problema, inaalis tayo na ng Panginoon sa ating tiwala sa sarili upang matuto tayong sa Kanya lamang sumandal. Amen po ba? Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of God. What is poor in spirit? Wala kang inaasahan kundi ang Diyos. Wala kang kaligayahan kundi ang Diyos. Wala kang pinapangarap kundi ang Panginoong Jesus. Amen po ba? Kaya kung totoo sa iyo na iniibig mo ang Diyos, then lahat ng nangyayari sa iyo, pagkalugi o anuman, wala kang pera ngayon, good for you for a while. Nakukuha niyo po? Dahil lahat po ay pansamantala. Kaya nga, pag natuto tayong magdiwang at magpuri sa Diyos, sa magdamag ay pagluha, pagbukang liwayway ay kagalakan. We have emotion. And that is normal. Kaya kung ikay nalulungkot dahil may kirot ang iyong katawan, malungkot ka lang. That is for a season. Nalugi ka, may yung iyong retirement pay ay na-scam, magpuri ka lang sa Diyos. Sapagkat yung lahat ng nawala sa nagpupuri sa Diyos, dobling ibabalik ng Diyos. Dobling ibabalik ng Diyos. Totoo po ang Diyos. At ang atin lamang gagawin ay magpuri sa Kanya, magdiwang sa Kanya, hanapin ang Kanyang mukha araw at gabi. Kaya tumatagal ang problema dahil kung ano-ano pa ang ating hinahanap, hanapin mo muna ang Panginoon at bumalik ka sa una mong pag-ibig. Go back to your first love. Love Jesus more than yesterday. Ibigin mo ang Panginoon ng higit pa sa pag-ibig mo sa Kanya kahapon. We know that all things work together for good. Sino ba si Pablo? Ang sabi niya, I have so many afflictions. I have many troubles. At lahat yun, kaya hindi siya na-stress, hindi siya na heart attack, hindi siya nagkaroon ng high blood pressure. Why? Because he controlled himself. Bakit mo pagkakaabalahan yung mga bagay na naiisip mo na baka kung anong mangyari sa iyo na baka sa halip na mag-isip ka ng baka isipin mong mabuti na lahat ng nangyayari sa atin nasa plano ng Diyos. Kung paano natin titingnan yung nangyayari sa atin ay bahala ang Diyos sa pamamagitan ng Kanyang salita. Ang pagtatagumpay po't pag-unlad ay kapag ikaw ay may kalaban. Enemies are blessings. Kapag ikay may kaaway, ikaw ay hinahatdan ng Diyos ng pagpapala. Tingnan mo ang iyong katabi. Enemies are the very instrument na gagamitin ng Diyos para matuklasan mo yung iyong pagpapala. Mag-isip-isip ka po, kung hindi ka idinaan sa pagsubok, wala ka sa iyong kalagayan ngayon. Kaya nga sa 2 Samuel chapter 8, 2 Samuel chapter 8, tingnan po natin sandali at ating tingnan sa verse 2 Samuel 8. Dito po ay gustong-gusto ko itong bahagi na sinabi ng Biblia na kahit saan po maroon si David, ano po ang nangyayari kung saan man siya. Sa verse 6, tingnan po natin ang verse 6, 2 Samuel 8, verse 6.
At paulit-ulit po. At ang sabi po dito, then David put garrisons in Syria and Damascus, and the Syrians became servants to David, and brought gifts, and the Lord preserved David whithersoever he went. Another translation, yun pong preserve ay, the Lord give David victories wherever he went. Kaya nga, unawain mong mabuti ito, kasama mo ang kamay ng Diyos. At sa lahat ng problema mo, iyo yang malulutas. Sa bawat krisis na daraanan mo, ikaw ay magtatagumpay. Alam mo ang dahilan? Dahil ang kamay ng Diyos ay kasama mo. Amen po ba? So the hand of the Lord will preserve you. Hindi ka madadaig ng iyong mga kaaway. Kaya napakahalaga po na ating maunawa ang mabuti of the powerful insight on the truth of the hand of God that preserve us. Huwag nating kalilimutan na ang Diyos natin ay Diyos ng kalangitan. Sa Nehemiah 2:20, nagtagumpay sila dahil po sa kamay ng Diyos. Then answered I them and said unto them, the God of heaven, He will prosper us. Therefore, we His servants will arise and build. But you have no portion or right nor memorial in Jerusalem. Atin pong unawain ang mahalagang katotohanan na dito po sa ating bansa sa Pilipinas, ikaw po ay may lugar ng kadakilaan. Ikaw po ay gagamitin ng Diyos sa isang paggamit na sa isipan natin ay hindi natin naisip. Sapagkat laging tandaan po natin, mula nung tayo ay ipanganak na muli. Kung atin pong titingnan, ang sabi ng Biblia, the Lamb that taketh the sin of the world. So, ang kordero na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. And then, the Lion of the tribe of Judah. So, the Lamb and the Lion and the Lamb. Nang ibig sabihin, ikaw ay puprotektahan lagi ng nagligtas sa iyo. Amen po ba? Kaya kailangan ang iyong isipan ay punuin mo ng salita ng Diyos at ang iyong puso ay punuin mo ng pagtitiwala sa Diyos. Ikaw ay malaki ang darating na kinabukasan sa iyo. Pero magsisimula kang magtiwala sa Panginoon. Sapagkat kahit saan ka pumunta sa Biblia, ang kanyang mga anak ay pinagpala. Hindi pa pagpalain, kundi pinagpala. Kaya may pera o wala ang sinumang anak ng Diyos, siya ay pinagpala na sapagkat ang pinakapangunahing pagpapala ay ang pagsama ng Diyos. At paano mo na-check nakasama mo ang Diyos? Kung hindi mo check nakasama mo ang Diyos, wala ka sana dito. Pero narito ka, kaya ka narito dahil sinamahan ka ng Diyos. Amen po ba? Kaya nga unawain mong mabuti ng pagsama ng Diyos ay upang dalhin ka sa pagkaunawa sa katotohanan at lubusang pagtitiwala na ang Diyos lamang ang siyang makagagawa ng ating tagumpay. Because God is our preserver. Another truth, God is our defender. God is fighting for all our battles. Kailangan paniwalaan mo po yan dahil kung hindi, baka dito pa lang sa isip mo ay madaig ka na. Sapagkat kung atin pong pag-aaralan ng Biblia, kapag ikaw ay nagtiwalang lubusan sa Diyos, yung mga kaaway natin, yung plano nilang masama, sila ang masisira nung balak nila. Kung gusto nilang tayo ay patayin, yung kanilang mga pakana, ang mismong sila ang papatayin. Pansinin po natin si Haman sa panahon ni Esther. Kanilang binalak na lipulin ng mga Hudyo
at sa pamamagitan ng bitayan. Gumawa sila ng lahat ng paraan para makumbinsi ang hari na lipulin ang mga Hudyo. Pero ang hindi nila alam, years before, pinauna ng Diyos si Esther at naging reyna. Lagi pong may deliverer ahead of time. Pinadala si Esther. At si Esther ay humiling sa hari at nagpakilala, ako ay isang Jewish. So, gumawa rin ang Diyos ng paraan para si Mordecai ay maging paborito ng hari. Hindi po siya lumapit sa hari para maging paborito. Hindi po. Ang Diyos po ang gumawa ng kaparaanan para si Mordecai ay mailigtas ang hari, para si Mordecai ay malaman na merong assassination plot nung isang gabi doon sa buhay ng hari. At ang tanong ni Esther, meron ka bang inirigalo kay Mordecai mula nung ikaw ay mailigtas sa assassination plot? Ang sabi niya, wala pa. Ano ang magandang regalo? Sabi niya kay Haman, nung makaharap niya si Haman, ano ang magandang regalo para sa isang gumawa ng kabayanihan sa kanyang hari? Ang akala ni Haman, siya ang pararangalan. Ang sabi niya, magtayo ka po ng bitayan. So, pansinin po natin, yung kanyang itinayong bitayan para sa mga Hudyo, at ang sabi niya doon naman sa gumawa ng kadakilaan para sa iyo, paupuin mo siya sa magandang kabayo at iyo siyang parangalan. Di gawin mo at paupuin mo si Mordecai. Si Mordecai na gusto niyang patayin sa pamamagitan ng bitayan, ang sabi ng hari, dahil ikaw pala'y lapastangan, Haman, ikaw at ang iyong sambahayan ay siyang bibitayin. Kaya iyong unawaing mabuti, magpakalakas tayo sa Diyos at yung mga balak ng masama, sila ang masisira ng kanilang balak sapagkat nasa panig natin ang Diyos. Amen po ba? Sa panahon ni Daniel, kaya huwag kang matatakot sa masama, hindi kinatatakutan ng masama. Kinaawaan sila sapagkat sila ay bubulusok sa kapahamakan. The power and wrath of God will be against those who fight against us. So ano ang nangyari sa panahon ni Daniel? Nagbalak ang mga masama na siya ay ipalapa sa leon. Ano ang nangyari? Dahil matuwid si Daniel, nagtitiwala si Daniel sa Diyos, hinahanap niya lagi mukha ng Diyos araw at gabi. Kaya nangyari, pinadalhan ng anghel, laging may saklolo ang Diyos. Ito ang tandaan mo. Walang bala na pwedeng makalapit sa iyong katawan. Walang salot na pwedeng makalapit sa iyong katawan. Walang salot na pwedeng makalapit sa iyong bahay. Kung ikaw ay magpapatuloy umasa sa Panginoon lamang. To them that love God and to them that are called according to His purpose. So pansinin po natin, iniibig natin ang Diyos, no doubts. Dahil tayo tuloy-tuloy sa pakikinig ng salita ng Diyos. Ang pangalawa, tayo ay tinawag sa kanyang layunin. At ano ang kanyang layunin? Na ikaw at ako ay maging anak ng Diyos. Purihin po ang Panginoon. At sa oras at sandali pong ito, nais ko na rin pong gamitin ang pagkakataong ito. Napapagpala po maraming tao, nakakarating po sa bawat tahanan, nakapapasok ang Ebanghelyo, sa bawat pamilya, gamit po ang telebisyon. At alam niyo po, ang television ministry ng Greg Durante Ministry nagpapatuloy. Una, dahil sa awat abag ng Panginoon. Pangalawa, dahil po sa maraming nananalangin. At pangatlo, dahil po sa mga partners at sa mga tapat na sumusuporta financially para po balikatin at buhatin ang pasanin ng pinansyal na bahagi para maipagpatuloy ang pangangaral ng Ebanghelyo. Tandaan po natin mga kapatid, hindi man po kayo nakakaharap sa telebisyon para mangaral, pero ang inyong pagpapadala ng kaloob, nagiging tulong para po lalong ma-expand ng pangangaral ng salita ng Diyos. So ngayon pong oras at sandaling ito, para po sa buwang ito, sa inyo po na magiging partners at magkakaloob sa ministeryong ito, sa halaga pong 2,000 pesos and above, nais po namin ipadala ito sa inyo. Amen? As a sign dito po sa ministeryo ng Great Day to Live, amen, pag kayo po yung nagpadala ng 2,000 and above support ngayong buwang ito, amen, sa Great Day to Live, padadalhan po namin kayo ng designer's jeans na aklat at ito pong isa from curses to blessing. Amen? Dalawang aklat na makatutulong po para lalo kayong umunlad at daragdagan pa po natin ng isang DVD
ng teaching po ni Pastor Greg at ng ministeryong ito ng Greg Durante Ministry para po makatulong sa inyo sa pag-unlad ng inyong spiritual na relasyon sa Panginoon. Amen? Kaya pag kayo po'y nagpadala ng kaloob sa buwang ito, kung ito po'y sa mailbox, sulat po ninyo doon, huwag kakalimutang isulat, na sabihin po ninyo na kayo po ay humihingi, nagre-request ng ating pong gift para po sa buwang ito, 2 libro at 1 DVD. At kung ito naman po ay sa pamamagitan ng bangko, i-text nyo po yung mga number o kayo tumawag sa opisina para po ipaalam ang mga detalye na kayo po ay nagkaloob sa ministeryong ito para mag-request ng ating pong sign of offering and thanksgiving to you as our partners for this month. God bless you everyone. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Until next time, sa programang Great Day to Live, muli ako po si Brother Dexter Durante sa pangalan ni Brother Greg Durante. God bless you all and see you again sa ating pong next program. Ang natapos na palatuntunan ay nagpapatuloy dahil sa inyong mga pinansyal na kaloob na ibinibigay sa Greg Durante Ministries. Tapos na naman po ang ating palatuntunan at nais po naming makarinig mula sa inyo. Maaari po kayong sumulat sa PO Box 4135 Manila o mag-text sa mga numero na nakikita nyo sa ating screen o tumawag sa mga telepono na inyo pong nakikita din sa ating mga screen at handa po kaming makarinig mula sa inyo ng patotoo ng pagpapala at biyaya at tagumpay. At kung kayo po ay napagpala sa palatuntunan ito, maaari nyo pong ipadala ang inyong mga kaloob sa iba't ibang sangay ng Bangko de Oro sa buong Pilipinas at maihatid ang mabuting balita sa lahat ng panig ng bansang Pilipinas. At kung kayo po ay wala pang dinadaluhang panlingguhang gawain, inaanyayahan po namin kayo sa 2nd floor, Medicare Building, Ortigas Avenue, Green Hills, San Juan, alas 9:30 ng umaga at alas 4:30 ng hapon. Lahat po ay welcome sa gawain ito. At tuwing araw ng Biyernes, meron po tayong Night of Revival sa ganap na alas 6 ng gabi. Dito rin po sa Green Hills, San Juan. Magsama-sama tayo sa palatuntunan ito sa ganito rin pong oras at patuloy ninyong maranasan ang biyaya at kasapatan ng ating Panginoon, and it's always a great day to live. Ang susunod na programa ay nagpapatuloy dahil sa ating mga partners and supporters ng Greg Durante Ministry. We have 2 births. Yung first birth ay yung natural at ang second birth ay spiritual. Sa natural birth, ang pagkain natin ay ang pagkain pisikal. Pero sa spiritual birth, ang ating pagkain ay salita ng Diyos. Kaya nga ating unawaing mabuti, ano ang nangyari kay Daniel? Sapagkat si Daniel ay honest, with integrity, and with sincerity in serving the Lord preserved him. So ano nangyari? Yung nagbalak ng masama, sila ang nilapa ng leon. So laging tandaan mo, magpakaalab ka sa Diyos, magpakalakas ka sa Diyos, manalangin kang todo-todo, araw-araw. At alam mo, your enemy, my enemy, is an instrument of God for our promotion. Abay, kung walang umaatig sa akin, kung walang umaaway sa akin, kung walang nagdidimanda sa akin, hindi ako uunlad. Hello? Sapagkat lilitaw ang katotohanan kapag ikaw ay sumiksik sa Diyos. Sapagkat pag sumisiksik ka sa Diyos, ikaw ay nagpapasiyasat sa Diyos. Amen po ba? At ikaw sa kabanalan ng Diyos ay nagiging lalong lantay sa kabanalan. Why? Because we are asking for forgiveness. What is holiness? We are asking for forgiveness. Inaamin agad natin ang ating mga kasalanan, ang ating mga kamalian. Forgive me, Lord. And He will always forgive. Lagi po siyang magpapatawad.
Amen po ba? At laging ating pasiglahin ay ang ating buhay na relasyon sa Diyos at sa ating pamilya. Amen? Kailangan pamilya natin matatag at matibay. Sapagkat iba ang panalangin, salamat sa mga panalangin ng mga kapatiran, pero iba pa rin ang panalangin ng iyong asawa. Hello? Iba ang panalangin ng iyong mga anak. Kaya nga, unawain nating mabuti, magpakalakas tayo sa Diyos at magpakaligaya tayo sa ating pamilya. Hello? Magpakalakas tayo sa Diyos, inuulit ko, at magpakaligaya tayo sa ating pamilya. Oh, purihin ng Panginoon. Kaya kahit saan pumunta si David, siya'y pinagtatagumpay. At kaya siya nagtatagumpay dahil siya'y laging nakatuon ay sa Diyos. We have the Father, we have Jesus, we have the Holy Spirit. Kaya kung ating titingnan, napakatibay po ng kapangyarihang sumasama sa atin. So, in relationship with the Father, ano ang ating gagawin? Tayo po ay sasamba sa Kanya, tayo po ay hihingi sa Kanya. At ano naman ang karapatan nating sumamba sa Kanya? Ano naman ang karapatan nating humingi sa Kanya? Sa pangalan ni Jesus. So, ang ating karapatan at ang ating kapangyarihan ay sa pangalan ni Jesus. Kaya pag tayo nanalangin, Ama ko, tulungan mo ako sa pangalan ni Jesus. So, yung pangalan ni Jesus, kapag iyong inilagay sa iyong panalangin sa pagtatapos in Jesus' name, nilalagdaan mo yon ng pangalan ng Panginoong Jesus. Kaya nga, pag sinabi mo in Jesus' name, Lord, heal me in Jesus' name. Lord, provide for me in Jesus' name. Lord, fight for my battles in Jesus' name. Hindi po natin inuutusan ng Ama sapagkat yun ay kanyang salita. Na ang kanyang mga anak ay kanyang puprotektahan, na ang kanyang anak ay pagtatagumpayin, na ang kanyang anak ay kanyang dadakilain. Kaya nga, unawain mong mabuti at magsaliksik kang mabuti sa iyong buong buhay. Kumusta ang relasyon mo ng pag-ibig sa Panginoon? Totoo kaya na iniibig nating lahat ang Panginoon? Kaya dito po sa katanungang iniibig ko ba ang Panginoon? Ano ang katunayan at ano ang katibayan? Ano ang mga ebidensya na iniibig natin ang Panginoon? Sa Genesis 50 verse 20. So, kailangan pong maunawaan nating mabuti. But as for you, you thought evil against me, but God meant it unto good, to bring to pass, as it is this day, to save much people alive. Ngunit para sa inyo, nag-isip kayo ng masama laban sa akin. Ngunit, ginawa ng Diyos yung masama ninyong iniisip para sa akin, binaliktad yun at ginawang mabuti, para mangyari, para dalhin niya upang mangyari, katulad ng nangyari ngayon. Magligtas siya ng maraming tao upang mabuhay. So pansinin po natin, to save much people alive, hindi alam ng sino mang tao na magtatagutom for 7 years. Pero muli, pumili ang Diyos ng isang lalaki na magiging deliverer. Basta pagdating po ng salot o taggutom o taglindol o anuman, meron pong inihanda na ang Diyos na tagapagligtas, deliverer, mensahero ng kaligtasan. Kaya atin pong unawain, yun pong magiging deliverer ay idaraan sa mahihigpit na pagsubok para maiiwas ang mga pangkaraniwang tao sa kapahamakan. Dahil ang pangkaraniwan pong tao, ang iniisip lang niya ay magkaroon siya ng pera, magkaroon siya ng pambili ng pagkain, magkaroon siya kaunti na pagpunta sa mga mall. Ang pangkaraniwan pong tao, ang iniisip lang niya ay basta sila at ang kanyang mga mahal sa buhay ay safe. Pero nais ko pong ipaunawa,
wala pong safe place pagdating po ng baha. Wala pong safe place pagdating po ng lindol. Ang ligtas na lugar lamang ay sa kamay ng Diyos. Amen po ba? Ang ligtas na lugar lamang ay ang kamay ng Diyos. Amen? O, purihin ng Panginoon. Kaya kailangan tayo po ay maging matalino. Kailangan ating hinahanap lagi ay ang Diyos. At kailangan ang ating inaasahan lamang ay Diyos. Dalawa ang gawain natin at kailangan ito'y paunlarin natin, seeking God and waiting for the Lord. Hahanapin natin ang mukha ng Diyos at hihintayin natin ang pagkilos ng Diyos. Amen? Lagi pong ang masusunod ay Diyos, hindi tayo. Kaya marami ang nasisira ang buhay dahil pinipilit nila yung kanilang ibig. Ay alam ng Diyos yung mangyayari kapag ipinilit ng tao yung kanyang ibig. Alam ng Diyos ang hinaharap. Naniniwala ka bang alam ng Diyos ang hinaharap? Alam ng Diyos. Kaya yung pagsubok natin, yung kaunting pagkalugi natin ay mabuti para sa atin sapagkat alam ng Diyos ang mangyayari kung hindi tayo nalugi. Hello? Kaya iniiwas tayo sa mas malaking pagkasira. Kaya sabi ni Job, in times of famine and destruction, lap. Sa panahon ng tagutom at pagkawasak, humalakha ka. Bakit? Huwag mong hayaang masira ka nung iyong kabiguan. Hayaan mong ikaw ay maging ganap sa ginagawa ng Diyos sa iyong buhay. Manahimik ka lang sapagkat marami tayong hindi alam. Si Joseph na nahimik, hindi niya kinwestiyon ang sovereignty of God. Hindi niya kinwestiyon ang plano ng Diyos. Kaya nga sabi rin ni Job, though you slay me, yet I will praise you. Ano man ang mangyari, masunod ang iyong kalooban. It's not my will, but thine will be done. If possible, take away this cup of suffering from me. But not my will, but thine will be done. Alam mo po ba na dinadala tayong lahat para magantimpalaan tayo ng Diyos? Hello? Kung ito lamang ay iyong isa sa puso at iyong paninindigan, lahat ng nangyayari sa atin, magtatapos tayo ay sa pagpapala ng Diyos. Huwag mo pong kalilimutan yan, yung negosyong hindi mo nakuha, humalaka ka lang, mas malaki yung kapalit. Hindi ka makikipagsikuhan sapagkat yung para sa iyo ay sila. Isusunod ng Diyos yung para sa iyo, hindi ikaw ang susunod. Amen po ba? For goodness and mercy shall pursue us all the rest of our life. Ang lahat ng kabutihan at ang lahat ng awa ay susugurin tayo habang tayo'y nabubuhay. Alam nyo ang pagsugod? Naku, hindi mo po yun mapipigilan. Yung kabutihan ng Diyos, hindi mo po yun mapipigilan. Kaya nga po ating unawain, yung thought of evil. Kaya nga sabi rin ni Jabez na nalangin siya, bless me indeed, O Lord, and enlarge my territory. But let your hand go with me and protect me from evil that it may not harm me. So pansinin po natin, ang kayamanan po ay dalawang bagay po yan. Ang kayamanan po ay pwedeng pagpapala at pwedeng sumpa. Ang pera po ay pwedeng pagpapala at pwedeng sumpa. Kaya kailangan kasama natin ang kamay ng Diyos para pag binigyan tayo ng Diyos ng napakalaking kayamanan, hindi natin sasambahin ang kayamanan. Sa halip, ang kayamanan ang sasamba sa atin. Sapagkat kung ano ang ipaiisip sa atin ng banal na Espiritu, lalagyan natin yun ng kayamanang ipinagagamit sa atin ng Diyos. At kapag natuklasan ng Diyos na tayo ay maluwag ang kamay at laging bukas ang palad, lalo pa tayong tutustusan ng marami pang kayamanan. Kaya, unawain nating mabuti. Gusto ng Diyos na ikaw at ako ay laging pagpalain. So, ano ang katibayan natin na gusto ng Diyos na tayo ay laging pagpalain? Sa Numbers 6:24, ito po ay napakahalaga na ating maunawaan na ang Diyos walang intensyon sa buhay natin kundi pawang kabutihan. The Lord bless thee and keep thee. So pansinin po natin, yun pong bless and keep.
The Lord bless thee and keep thee. So ito po yung pinakatampok. Ito po yung pinakamahalagang dapat matutunan ng mga anak ng Diyos. Ang Panginoon ang magpala sa inyo at ang Panginoon ang mag-alaga at magprotekta sa inyo. He is our rock, He is our defense, He is our fortress. He is our refuge. So, the Lord bless thee and keep thee. Ito ang sabihin mo sa aking bayan, the Lord bless thee. So, the Lord bless thee. Pagpalain ka ng Panginoon na iyong sinasamba. Ingatan ka ng Panginoong iyong sinasamba. Ingatan ka ng Panginoong iyong iniibig. Ingatan ka at pagpalain ng Panginoong iyong iniibig. Kaya nga, ang unang ating laging tatandaan, ang ating pagkatalo ay sa isipan. Your thoughts create your reality. As a man thinketh in his heart, so is he. Marami pong matagal nang namatay sa isipan pa lang nila. Alam na nila yung kabaong nila. Dahil iniisip nila lagi na baka siya ay mamatay. Huwag mo pong isipin yun. Ang isipin mo po ay marami pang gagawin ang Diyos sa pamamagitan mo. Amen po ba? Hayaan mong ang Diyos ay makagawa sa iyong buhay araw-araw. Sapagkat sa iyong pagsunod sa Diyos, maraming kamag-anak natin at mga kaibigan ang maliligtas. Amen? Hayaan nating makagawa ang Diyos sapagkat ang Diyos ay sigurado na ikaw ay pinagpala at pagpapalain araw at gabi at ikaw ay aalagaan araw at gabi sapagkat ang mga salot ay nasa hangin. Kagabi ako kasi ay parang bata. Tiningnan ko yung butike at tiningnan ko yung ipis na maliit. At takbo. Gapang pala, gapang yung ipis. At habol, ang bilis, para lumundag yung butike at kinain yung ipis. So, may layunin ang bawat nilikha. Ang kumakain ng lamok at ipis ay butike. At ang butike ay kahit sa palasyo ay naroroon. Kaya nga atin pong pansinin, marami pong dapat na gulat mo sa kaluwalhatian ng Diyos. Sa halip na yung iyong problema, ang iyong iniisip, kapag laging ang laman ng isip mo ay yung mga taong sisira sa iyo, magiging tamilmil ka po sa pagkain. Alam niyo kung bakit? Dahil doon sa takot. Ang gawa po ng takot ay sirain ang ating kalusugan. At yun po ay intensyon ng impyerno. Sirain ang ating kalusugan. Tingnan mo, pag tayo'y takot, pag tayo ay nag-aalala, hindi tayo makatulog. At pag hindi tayo makatulog, sira ang ating panunaw dahil tamad tayong kumain. At pag tamad tayong kumain, ano ang mangyayari sa ating kalusugan? Hihina ang ating resistensya. At pag mahina ang ating resistensya, sisipunin tayo at uubo-ubo tayo. At pag ipinakita mo ang pangkaraniwang sipon sa manggagamot, sasabihin pneumonia. Yung maliit, lumalaki. Nakukuha nyo? At pag nagpasuri ka pa, sasabihin ay spot sa lungs. Pero yung pala'y sipon lang. Huwag kang magpapa-x-ray pag may sipon ka, magkaka-spot ang iyong baga. Magpakalakas ka muna at alam mo, simple lang po ang buhay. Kaya nga sabi ni Solomon, kapag ikaw ay nagparangal sa Diyos, God will give you plenty use of common sense. Ano po ang pangalis ng sipon? Matulog ka lang. Hello? Kumain ka ng maraming citrus, oranges. Kung kaya mo ng budget mo, at least 6 fruits a day ang iyong kakainin para ikaw ay maging malusog. Hello? Kung maaari, katulad nung araw, pag Sabado lang ang karne, tahimik. Nung araw, Sabado lang po ang karne. Pero ngayon, kahit hating gabi may karne. At ang pinakamasamang pagkain ng karne ay sa gabi sapagkat ikaw ay tulog, kaya hindi masyadong makakatrabaho yung ating panlusaw. Kaya nais kong ipaunawa sa inyo, yun pong pagtitiwala sa Diyos ay magkakaroon ka ng kalusugan. Magkakaroon ka ng isang isipan na walang katatakutan kundi ang Diyos.
At magkakaroon ka ng isang pusong matibay at matatag at ikaw ay makapagpapatuloy sa hangganan hanggang sa magtapos tayo sa buhay na ito na ang Diyos ay naluwalhati. Kaya nga unawain natin, the Lord bless thee and keep thee. And then sa verse 25, the Lord make His face shine upon thee and be gracious unto thee. Ano po ang ibig sabihin? So, gagawin ng Diyos na ang kanyang mukha ay nagliliwanag. Ano po ang ibig sabihin? His face shine upon thee. Ano po ang ibig sabihin? Pag ang mukha po ng Diyos ay maaliwalas, ito po ang tandaan natin. Ang ibig sabihin ng maaliwalas na mukha, ang Diyos ay natutuwa sa atin, ang Diyos ay nasisiyahan sa atin. At ano ang ibig sabihin ng natutuwa at nasisiyahan sa atin ng Diyos? Paano magliliwanag ang mukha ng Diyos? Simple po. It is impossible to please God. Without faith, it is impossible to please God. So what is faith? Naniniwala ka na gagaling ka kung ikay may sakit. Amen po ba? Magsanay ka po na itaas ang iyong mga bisig at magpuri at magpasalamat sa Diyos. Gagaling ka, hindi pwedeng hindi. At kung ikaw na may bayaran, tularan mo yung aking ginagawa, linuluhuran ko yung mga bills. Linuluhuran ko at ako ay nagpupuri sa Diyos at sinasabi ko, bayad ka na. Doon natutuwa ang Diyos. So nagliliwanag ang mukha ng Diyos. Amen? At kapag may sakit sa aking mahal sa buhay, luluhod ako sa Diyos. Mag-aayuno ako kung kinakailangan, mananalangin ako. At yun nakalulugod sa Diyos at nagliliwanag. Amen? So mapanganib ang mag-ayuno ng 3 araw na walang pagkain, walang inumin. Pero sabi ko sa Panginoon, mas maganda pa akong mamatay kung hindi ko magagawa ito. Ako po ito. Ibig ko pong magawa na makapag-ayuno sa iyong harapan. So, His face will be shining. And then His graciousness will flow. What is graciousness? Alam mo, buhay pa tayo ngayon because of His graciousness. You are favored, not because of us, but because of what He have done on that cross. You are favored. God is gracious to you because of the finished work of Jesus Christ. Tingnan mo ang iyong katabi. Kung babae yan, tingnan mo, napakaganda niya. Wala pa lang nakakatuklas. Amen? Tapos yung katabi mo, huwag mong sabihin magandang lalaki, hindi pwedeng paghaluin dahil ang maganda ay sa babae. Sabihin mo na lang, gwapong-gwapong lalaki. Amen? Dahil binabae yun kapag magandang lalaki. Dahil ang maganda ay sa babae at yung lalaki ay lalaki. So, ating unawain, dahil sa Diyos, kaya tayo ay malusog. Dahil sa Diyos, kaya tayo ay buhay. So, it is all because of His graciousness. The Lord make His face shine upon thee and be gracious unto thee. Verse 26. The Lord lift up His countenance. Ano po ba yung countenance? Ito rin po yung mukha niyang ito, countenance. So, nagliliwanag, passive, pero pag kanyang itinaas ang kanyang mukha o kanyang ibinaling sa kanan ang kanyang mukha at ibinaling sa kaliwa ang kanyang mukha at ibinaling sa likuran ang kanyang mukha. Ang ibig sabihin, sa harapan, sa likuran, sa dalawang tagiliran, sa ibabaw at hanggang sa ilalim, ikaw ay protektado ng Diyos. Amen. Hallelujah. Kaya ang sabi rito, the Lord lift up His countenance upon thee and give thee peace. So ikaw ay binabantayan ng Diyos at kapag ikaw ay naniwala sa Kanya, kapag sinabi mong, I love you, Lord, iuunat niya ang kanyang bisig at iaabot niya ang kanyang kamay at ikaw ay kanyang ipopromote, ikaw ay kanyang iangat sapagkat ikaw ay nakapaghintay. Amen? Ikaw ay nakapagtagal dun sa iyong pansamantalang krisis. Kaya nga may kasabihan ng mga mangangaral, when there is crisis, Christ is there. Kapag may crisis, nandun si Kristo. Kaya nga ating unawain, ang problema po ay hindi Diyos ang lulutas, ako at ikaw. Ang Diyos lang po ay makikialam sa kasalanan. Kaya pag tayo humingi ng kapatawaran, patatawarin tayo. At bibigyan tayo ng karunungan para lutasin yung ating suliranin.
Sa krisis naman, magkasamang karunungan at tapang na magpatuloy, magtiwala at manindigan. Amen? Kaya ang sabi ng ating bagong Chief Justice, inilagay ako rito ng Diyos. Kaya't Diyos ang masunod sa pagkatalaga sa akin. At sabi naman ng kanyang mga kaaway, ang ibig ba sabihin na ikaw ay wala ng pagkakamali? Hindi naman niya sinabi yun. Ang sabi niya lang, inilagay ako ng Diyos dito at ang Diyos ang masusunod. Kaya nais ko pong ipaunawa, kapag ipinagmalaki mo ang Diyos, marami ang lalait sa iyo. Amen? At pag hindi mo naman ipinagmalaki ang Diyos sa pamamagitan ng iyong bibig, ang buong impyerno ay magpipiesta sa iyo. Amen? So ano ang ibig mo? Magalit yung mga tao dahil ang pinagmamalaki mo si Jesus o pagpiestahan ka ng impyerno dahil tahimik ka? Amen? So sa akin, magalit na silang lahat basta si Jesus ay Panginoon. Si Jesus ay Diyos na totoo. With Jesus, tayo pong lahat ay patuloy sa pag-unlad. Bow down your head at pagpasyahan mo ngayon na si Jesus lamang. O Diyos naming dakila, mabuti at makapangyarihan, hayaan mo nga po ang iyong mga anak ay mabiyayang lumakad sa katotohanan na ikaw lamang ang aming kailangan. At bigyan mo sila ng pang-unawa sa katotohanan, ipinopromote mo ang bawat isa sa amin, maging ang mga nasa panunood sa telebisyon at pakikinig sa radyo, kayo din ay kasama sa katotohanan na siwalat ngayong sandaling ito. Pagpalain kayo ng Diyos at maging maunlad ang Diyos sa inyong buhay. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Purihin po ang Panginoon. At sa oras at sandali pong ito, nais ko na rin pong gamitin ang pagkakataong ito. Napapagpala po maraming tao, nakakarating po sa bawat tahanan, nakapapasok ang Ebanghelyo sa bawat pamilya, gamit po ang telebisyon. At alam niyo po, ang telebisyon po, ang television ministry ng Greg Durante Ministry nagpapatuloy. Una, dahil sa awat abag ng Panginoon. Pangalawa, dahil po sa maraming nananalangin. At pangatlo, dahil po sa mga partners at sa mga tapat na sumusuporta financially para po balikatin at buhatin ang pasanin ng pinansyal na bahagi para maipagpatuloy ang pangangaral ng Ebanghelyo. Tandaan po natin mga kapatid, hindi man po kayo nakakaharap sa telebisyon para mangaral, pero ang inyong pagpapadala ng kaloob, nagiging tulong para po lalong ma-expand ng pangangaral ng salita ng Diyos. So ngayon pong oras at sandaling ito, para po sa buwang ito, sa inyo po na magiging partners at magkakaloob sa ministeryong ito, sa halaga pong 2,000 pesos and above, ano po, nais po namin ipadala ito sa inyo. Amen? As a sign dito po sa ministeryo ng Great Day to Live, amen, pag kayo po yung nagpadala ng 2,000 and above support ngayong buwang ito, amen, sa Great Day to Live, padadalan po namin kayo ng designer's jeans na aklat at ito pong isa from curses to blessing. Amen? Dalawang aklat na makatutulong po para lalo kayong umunlad. At daragdagan pa po natin ng isang DVD ng teaching po ni Pastor Greg at ng ministeryong ito ng Greg Durante Ministry para po makatulong sa inyo sa pag-unlad ng inyong spiritual na relasyon sa Panginoon. Amen? Kaya pag kayo po'y nagpadala ng kaloob sa buwang ito, kung ito po'y sa mailbox, sulat po ninyo doon, huwag kakalimutang isulat, na sabihin po ninyo na kayo po ay humihingi, nagre-request ng ating pong gift para po sa buwang ito, 2 libro at isang DVD. At kung ito naman po ay sa pamamagitan ng bangko, i-text nyo po yung mga number o kayo tumawag sa opisina para po ipaalam ang mga detalye na kayo po ay nagkaloob sa ministeryong ito para mag-request ng ating pong sign of offering and thanksgiving to you as our partners for this month. God bless you everyone. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Until next time, sa programang Great Day to Live, muli ako po si Brother Dexter Durante sa pangalan ni Brother Greg Durante. God bless you all and see you again sa ating pong next program. Ang natapos na palatuntunan ay nagpapatuloy dahil sa inyong mga pinansyal na kaloob na ibinibigay sa Greg Durante Ministries. Tapos na naman po ang ating palatuntunan at nais po naming makarinig mula sa inyo. Maaari po kayo sumulat sa PO Box 4135 Manila o mag-text sa mga numero na nakikita nyo sa ating screen o tumawag sa mga telepono na inyo pong nakikita din sa ating mga screen at handa po kaming makarinig mula sa inyo ng patotoo ng pagpapala at biyaya at tagumpay. At kung kayo po ay napagpala sa palatuntunan ito, maaari nyo pong ipadala ang inyong mga kaloob sa iba't ibang sangay ng Bangko de Oro sa buong Pilipinas at maihatid ang mabuting balita sa lahat ng panig ng bansang Pilipinas. At kung kayo po ay wala pang dinadaluhang panlingguhang gawain, inaanyayahan po namin kayo sa 2nd floor, Medicare Building, Ortigas Avenue, Green Hills, San Juan,
alas 9:30 ng umaga at alas 4:30 ng hapon. Lahat po ay welcome sa gawaing ito. At tuwing araw ng Biyernes, meron po tayong Night of Revival sa ganap na alas 6 ng gabi dito rin po sa Green Hills, San Juan. Magsama-sama tayo sa palatuntunan ito sa ganito rin pong oras at patuloy ninyong maranasan ang biyaya at kasapatan ng ating Panginoon, and it's always a great day to live.